Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Panginoon upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dumudulog tayo tuwing linggo, nagsisimba tayo dahil ang ating lakas, ang ating awa at kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. At ang lakas, kapayapaan at awa ding ito ang ating ibinabahagi sa ating kapwa sapagkat tayong lahat mga kapatid ni Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay
at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Sabi niya, ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo niya hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit
ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon ng Diyos upang tayo'y dumulog sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kaisa ng ating mga kapatid na nasa Bicol ngayon ay pinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Peña Francia. Sila rin ay kaisa natin at tayo'y bumabati din sa kanila at kasama nilang nagbibigay pugay sa ating Mahal na Birhen, Peña Francia. Kaya bigyan din natin ng palakpak ang ating mahal na ina. At ang sigaw nga nila sa Bicol, Viva la Virgen! At ang sagot, Viva! Viva la Virgen! Aba, hindi pa kayo naghahapunan, nang lalata na kayo, no? Parinig nga natin sa mahal na ina, Viva la Virgen! Ayan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang gutom, no? Batiin nyo nga isa't isa, good evening. Ayan. At sabihin mo sa kanya, God bless you. Ayan. Sigurado na tayong gising ang isa't isa. Simple lang ang unang aral natin sa pagninilay ngayong linggong ito. At sa katunayan, ito'y araw-araw nating panawagan. Sayang wala si Reverend Jess. Meron siyang page o vlog, Tularan si Jesus. At yun ang unang simpleng mensahe sa ating lahat ngayon. Natitiyak ko, lahat tayo rito, lalo na ang mga nagsasabing, deboto ako ni Jesus Nazareno, ay gusto natin tularan si Jesus. Ang nagsasabi, gusto nilang tularan si Jesus, pumalakpak ng mas malakas. At sabihin mo nga sa katabi mo, tularan mo si Jesus. Ngayon, paano natin tutularan si Jesus? May ibang tao, akala nila, para tularan si Jesus, kaya yung iba nagpapahaba ng buhok, may balbas, nagsusuot pa nga ng Nazareno o ng damit ng mahal na poon. Dati-rati dito sa Quiapo, maraming ganun, di ba? Nagpupunta rito, may hawak pang mga baston o may hawak pang krusipiho. Iba pa naglalagay ng koronang tinik. Kasi nga akala natin, yun ay isang magandang pamamaraan na tularan si Jesus. Pero natitiyak ko, hindi yun ang gusto ni Jesus Nazareno. Paano na lang yung tabi-tabi po Paano na lang yung walang buhok? Hindi ka makapagpapahaba ng buhok o yung di makapagpatubo ng balbas. Hindi mo naman kailangan maghanap ng damit ng Nazareno para magmukhang katulad ni Jesus. At alam natin, may mga taong nagsusuot, nag-iitsurang kamukha ni Jesus, pero hindi naman ginagalang si Jesus Nazareno. Nakakalungkot nga po, ginagawa pang katatawanan ang ating mahal na poon. Kaya nasasaktan tayo kasi mahal na mahal natin siya. At hindi yun ang pagtulad kasi pwede mo nga tularan pero hindi mo naman talaga ginagalang at hindi mo rin mahal si Jesus Nazareno. Kaya hindi mo kailangang magmukhang katulad ni Jesus Nazareno. Minsan nakala natin, opo, mahalaga ang sakripisyo ni Jesus Nazareno. Kaya nga malapit na malapit siya sa puso natin. Kasi pag nakikita natin siyang naghihirap sa krus, habag na habag tayo, lalo na alam natin, gawa iyon ng ating mga kasalanan. Kaya, opo, isang aral sa ating mga Katoliko, mahalaga ang sakripisyo. Kaya nga, di ba, nag-aayuno tayo,
nagsasakripisyo tayo. Iba sa atin, naglalakad ng paluhod. Pagpista ng Quiapo, nakatapak tayo. At para sa atin, mahalaga na may ialay na sakripisyo. Kasi akala natin, mahalaga po yung bahagi para tularan si Jesus. Kaya nga 'di ba, may mga ibang taong nagpapapako sa krus. Nagpapahagupit. Kasi kahit papaano sana matularan nila yung sakripisyo ni Jesus. Pero mga kapatid, hindi lang yun natitiyak ko. Sasabihin ni Jesus sa Sareno, inako ko na lahat ng paghihirap. Hindi yung mismong paghihirap lang ang kailangan ninyong tularan sa akin. May mas malalim pa. Alam niyo po, nung bata ako, ang isang trabaho ko po, ang pamilya po namin, pag Biyernes Santo, ay nagpapakaridad. At nung bata po ako, ang isang utos sa akin ng lola ko noon, ako po yung nagbibigay ng malasadong itlog o nilagang itlog sa mga nagpepenitensya. Kaya matapang po akong bata noon, lumalapit ako doon sa mga dugu-duguang mga nagpepenitensya at nag-aabot po ako ng itlog. At nung una ho, hangang-hanga ako. Kasi nga, talagang nagpapakasakit sila, nagpapahagupit, sugat na sugat. No? Talagang ang sakit-sakit nun. Sabi ko, talagang tinutularan nila si Jesus. At sinusundan ko sila pagkatapos silang mag-ikot, pupunta sila sa ilog, maglulublob para nga raw madaling gumaling yung sugat. Kinahaponan ng Biyernes Santo, pagpauwi na kami galing ng prosesyon nung paglilibing ng Santo Entierro, pagpauwi na ho kami sa bahay, mapansin ko sa mga kanto-kanto, may mga nag-uumpukan. Napansin ko mga nagiinuman na. At napansin ko mga half-naked pa, wala nang mga t-shirt. No? At napansin ko, mga sariwa pa yung sugat do sa likod. Nakakalungkot lang kasi hindi lang yung paghihirap ang nais tularan kay Jesus Nazareno. Kasi kahit nagpapakahirap tayo, magpapako man tayo sa krus, hindi man tayo kumain ng 40 araw, pero kung hindi tayo nagmamahal katulad ni Jesus Nazareno, hindi pa rin natin siya lubos na katulad. Sapagkat ang tunay na pagtulad kay Jesus Nazareno ay magmahal katulad ni Jesus Nazareno. At yun ang paanyaya sa atin ngayon, mga kapatid. Magmahal. Kung gusto ro nating tularan si Jesus Nazareno, magmahal tayo katulad ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang bilin ni Jesus Nazareno, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At ano ba ang uri ng pagmamahal ni Jesus Nazareno? Hindi lang niya mahal yung nagmamahal sa Kanya. Hindi lang niya mahal yung mga kakampi niya. Ang pinakadakilang muka ng pagmamahal ni Jesus Nazareno ay pagpapatawad. Pagpapatawad. At ngayong linggong ito, napakalakas ng mensahe ng mga pagbasa. Sabi nga ni Sirach sa unang pagbasa, ang puot at pagngingit-ngit dapat kamuhian. Ang paghihiganti, walang puwang sa puso dapat natin. Sapagkat tayo'y nananalangin na patawarin ng Diyos. Hindi ho ba yun ang ipinakita ni Jesus Nazareno hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay? Ang pagpapatawad. Kaya nga nung siya'y nakabayubay sa krus, ano yung isa sa mga 7 huling wika? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano ang ganti ni Jesus sa galit? Ano ang sukli ni Jesus sa puot? Galit din ba? Paghihiganti din ba? Hindi. Kung hindi awa at pagpapatawad.
Mahirap. Mahirap. Lahat tayo rito, natitiyak ko, meron tayong kailangang patawarin. Baka yung iba sa atin, kulang pa ang daliri ng dalawang kamay sa mga dapat pa nating patawarin sa buhay. Hindi natin kaya sa ganang atin lamang. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas tularan si Jesus. Kaya nga ang pangalawa ko, ang unang mensahe ay tularan si Jesus. Ang pangalawang paanyaya natin, patuloyin natin si Jesus. Sapagkat pag pinatuloy daw talaga nating tunay si Jesus sa buhay natin, hindi na yung lakas natin ang iiral, kung hindi ang lakas ni Jesus Nazareno. At ang lakas ni Jesus Nazareno, ang siyang tutulong sa atin magpatawad sa ating kapwa. Kaya kanina sabi mo sa katabi mo, tularan mo si Jesus. Ngayon naman sabi mo sa katabi mo, patuloyin mo si Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, patuloyin mo si Jesus. O ayaw niyo yata patuloyin si Jesus eh. Baka kaya hindi na makatuloy si Jesus, punong-puno na yung puso natin. Baka puno na ng galit, ng mga sama ng loob, ng mga tampo, ng mga hinanakit. Patuloyin mo si Jesus. At papaano ba tayo nakapagpapatuloy kay Jesus ng tunay? Kapag tayo'y tunay ding humihingi ng tawad sa Kanya. Opo mga kapatid. Kaya nga di ba, ano yung unang dasal natin kanina sa misa? Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan nyo kami. Hindi nyo ba napansin? Yun ang unang dasal natin sa misa. Yun ang unang paraan na makapasok at makatuloy si Jesus sa buhay natin. Ang humingi ng tawad, ang magsisi. Alam nyo yung kwento ngayon, narinig natin. Meron daw isang tao, ang utang niya, 10 milyong piso. At anong sabi sa kanya nung hari? Hanggat di mo nababayaran yan, nasa kulungan ka. Anong ginawa? Maawa po kayo, maawa po kayo. Bigyan niyo ako ng panahon. At nung pinatawad siya, kalalabas pa lang niya, doon sa palasyo, nasa lubong niya yung may utang sa kanya ng 500 piso. Sipin niyo yun, yung utang niya, 10 milyong piso, pinatawad siya. Tapos yung isang tao, 500 piso ang utang sa kanya. Anong ginawa niya? Ipinakulong niya yung taong yaon. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako, hindi talaga nagsisi yung taong yun. Nagdrama lang siya. Patawarin mo ako. Kasi kung tunay siyang nagsisi, tunay din niyang tinanggap ang pagpapatawad, ang awa ng Diyos. At kung tunay mong tinanggap ang awa ng Diyos, ang bunga din nito ay pagpapatawad. Ulitin ko po, ang tunay na nagsisisi, makatatanggap ng awa ng Diyos. At ang tunay na nakakatanggap ng awa ng Diyos, magbibigay din ng awa ng Diyos sa kanyang kapwa. Hindi niya talaga natanggap at pinatuloy yung awa. Dahil kung tunay siyang nakatanggap ng awa, kakayanin din niyang magbahagi ng awa. Imposible. Imposible na may awa ka ng Diyos, pero hindi mo ito maibahagi sa kapwa mo. Sapagkat ang awa ng Diyos dumadaloy parang ilog.
Napansin niyo po sa likod, sa may kumpisyonaryo, yung larawan ng Divine Mercy, yung sinag ng awa na nanggagaling sa puso ni Jesus Nazareno. The ocean of mercy. At ganun daw ang awa ng Diyos. Dumadaloy, umaagos, umaapaw, bumabaha, kung tunay itong tumutuloy sa ating puso. Kaya nga, ang tanong, tunay ba talaga tayong nagsisisi? Sapagkat ang tunay na nagsisisi, tunay ding tumatanggap ng awa. At ang tunay na tumatanggap ng awa, tunay ding makapagbabahagi ng awa. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ito yung panalangin natin. Huwag ka munang magdasal na, mapatawad ko sana to. Ang una muna nating idasal, Panginoon, tulungan niyo po kung tunay na magsisi. Tulungan niyo po kung tunay na humingi ng tawad. Sapagkat pag tunay akong humingi ng tawad, pinapatuloy ko kayo sa buhay ko. At pag nakatuloy ka na sa buhay ko, kakayanin ko ang lahat. Lalo na ang magpatawad sa aking kapwa. Ngayong sandaling ito, bago tayo magdasal kay Jesus Nazareno, ialay nyo ngayon. Hindi ho ganun kadali, alam ko ho yun. Makirot, lalo na sa mga taong paulit-ulit tayong sinasaktan, paulit-ulit na lang ginagawa yung kamalian sa atin. Yung mga taong di man lang humingi ng tawad sa atin. Pagdasal natin sila ngayon. Kung gusto mo talagang tularan si Jesus, kung gusto mo talagang patuloyin si Jesus, pagdasal mo lang sila ngayon. Ilatag natin sila sa paanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sama-sama po tayong magdasal ngayon. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Humihingi po kami ng tawad. Nagsisisi po kami. Napakalaki po ng utang namin. At hindi namin ito mababayaran. Kaya nga kayo na po ang nagbayad ng inyong sariling buhay para ang aming kaligtasan ay matanggap namin. Salamat po. Tatanawin naming malaking utang na loob sapagkat kayo na po ang nagbayad para sa aming mga kasalanan. Kaya nga't sa pagpapasalamat namin, sa pagpapatawad na iginawad niyo sa amin, tumuloy po sana ang awang iyan sa puso namin upang kung papaano niyo po kami pinatawad, kami rin matutong magpatawad sa aming kapwa. Nais po namin kayong tularan. Kaya nga kami po'y inyong mga alagad at deboto. Kaya nga nandito kami ngayon. At hindi lang namin nais kayong tularan. Nais naming tumuloy po kayo sa aming buhay. Sapagkat marami po kaming hindi kayang gawin sa sariling lakas namin. Ang iba sa amin ngayon, hirap nang makabangon muli. Hirap nang umasa muli. Hirap nang maging masaya uli sa buhay. At higit sa lahat, hirap nang magpatawad. Hindi namin kaya ito sa aming lakas. Kayo po ang aming lakas. Kayo ang aming awa. Kayo ang aming biyaya. Kaya wag niyo po kaming iwan. Mahal na pong Jesus Nazareno. Kaawaan niyo po kami. Patawarin niyo po kami.
at tulungan niyo rin kaming magpatawad katulad ninyo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan. Sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayo magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Ang ating tugon, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang nagpaghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Dahil hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na si Father Emmanuel. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lagi nating dinadasal sa Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, kapayapaan din ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung galit, paghihiganti, ang namumuo sa aming puso. Patawad po kung kami nag-iisip ng masama sa aming kapwa, lalo na sa mga kagalit namin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tumuloy po kayo sa aming mga puso at pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng ating awa at lakas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP, Episcopal Commission on Catechesis at Catholic Education. At sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista, tumulong po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ng umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong po sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit, magmahal, at magpatawad sa ating kapwa. Katatanggap lang natin ang komunyon. At simple lang yung paanyaya ko sa inyo, lalo na pag tumitingin tayo sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Simple lang dasal natin, tuloy po kayo. Patuloyin natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Maraming bagay na hindi tayo magagawa at kayang gawin. Maging mabuti, magsabi lagi ng totoo, tumulong, lalo na yung magpatawad. Hindi natin kaya yun sa sarili natin. Kailangan natin siya. Kaya sana pag tumitingin tayo sa Kanya, dasalin natin ng taimtim. Tuloy po kayo sapagkat siya ang ating awa-awa at lakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.